Hey, what's up guys? Kumusta po kayo? So for today's video, I'm gonna be talking about yung mga PNP requirements po. Kung paano nga ba makapasok sa PNP. So I'm gonna talk about yung mga qualification para po makapasok po kayo or maka-apply po sa PNP. So start na po tayo. Alright, so ang pinakauna po talaga is you must be a Filipino citizen. Next po ay yung you must be 21 years old up to 30 years old. So taking po, nag-apply ka po and 30 years old ka. Ngayon, sa January po for example, magto-31 ka na. Pero ang target date ng oath-taking is December. So pwede pa po, pwede ka pang maka-apply sa PNP. At dapat po graduate ka po ng 4-year course. So next naman po ang height requirements. Dati po under sa section 30 ng RA 8551, 5'4" ang lalaki at 5'2" po. Pero po, good news po ngayon, 2024 ay meron na pong bagong amendment sa law na yon. So sa under RA 11549, ang female na po ay 5 flat na po ang minimum na height requirements at sa lalaki naman ay 5'2". Siyempre, meron ka rin good moral character. Next, hindi ka rin po na dishonorably discharged from any military employment. Ganun po. For example, galing ka ng Air Force, galing ka ng Army, or Coast Guard, ganun. Das, okay naman pong mag-apply, basta po hindi ka na dishonorably discharged. Yan, basta nag-resign ka na maayos. Ganun po. Next po ay must not have been convicted of any crime. So, syempre, dapat po tayong nag-a-apply sa PNP, syempre, malinis po ang ating record. At wala tayong mga nagawang crime before. Okay? Next naman po is you must be physically and mentally fit. So guys, you must be physically and mentally fit talaga kasi sa training po medyo mahirap po ang training. Kasi po ang purpose po ng training is para po i-transform ang ating civilian attitude, ang ating civilian life to military attitude or military life po. Ayan. Next po, let's talk about our eligibilities. Now, ang unang eligibilities po na pwede po ay yung NAPOLCOM entrance examination. So, dapat po may pasa natin ang NAPOLCOM entrance examination. And then, next is yung civil service professional eligibility. Yung second level po yun. Hindi po pwede yung non-professional. Also, mga board passers like criminologists, mga let passers, basta po any board passers. Pag bar passer, pwede po. Pero hindi na po kayo mag-a-apply as patrolman or patrolwoman. Meron na po tayong lateral entry para po sa ating mga dentists, doctors, mga lawyers, architects, engineers, mga ganun po. Now, let's talk about yung mga qualifications naman po sa medical side. So, unang-una po lahat talaga is you must be physically fit at saka wala kang problema sa iyong katawan. So, may mga scoliosis po, bawal na po kayong maka-apply sa PNP kasi po sa training po, baka po lumala yung scoliosis nyo po. Yung may heart problem, so dapat po una pa lang bago kayo mag-apply, magpa-ECG na po kayo, magpa-test na po kayo sa mga doktor para po ma-check nila kung may problema talaga ang ating puso, kung makakayanan ba natin mga training po sa PNP. Next po, tattoo. Bawal din po ang tattoo sa ating katawan. Yung tattoo po, bawal po siya pero pwede po kayong magpa-erase ng tattoo. As long as hindi na po siya talaga visible. At saka piercing po, bawal din po ang piercing. So dapat po wala tayong mga piercing sa tenga, sa ilong, sa dito, tsaka sa belly button, ganun po. Basta po bawal po ang piercing. Yung next naman po sa dental. Sa ngipin po, as much as possible is kompleto po ang ngipin. Parang ganito. Ayan. Up and down po siya. Pero, pwede naman po ang may pustiso, basta isa or dalawa lang po. Basta po sa harapan, merong 3 natural sa taas at saka sa baba. 3 natural teeth po, bawal po ang implant, ganun. Tapos sa gilid po, at least merong pong 3 sa back. 3 na buo. Ngayon po kung meron ka pong impacted tooth, pag hindi pa po tumubo ang wisdom tooth nyo sa pinakadulo, ibig sabihin baka impacted tooth na po kayo. So dapat po magpa-x-ray po tayo at ipacheck na natin sa mga dentist natin kung merong impacted tooth at ipatanggal na po natin kasi i-require din po yan ng ating mga dentist. So una pa lang ipatanggal na po natin ang ating impacted tooth kung gusto po natin talaga mag-apply sa PNP. Next naman po guys, sa mata.
importante po na hindi po kayo colorblind. Kasi pag colorblind po kayo, disqualified na po kayo agad. So yung colorblind test, pagka yung maraming dot na color sa picture papakita sa'yo, tapos may mga nakatagong numbers or letters doon. So pag hindi mo po siya mabasa, is isa rin pong ground for disqualification po yung colorblind po natin. At syempre dapat po yung mata natin is clear po, kasi meron po yung parang 20 meters eye test, yung tatakpan yung isang mata mo and then check mo yung letters, yung DJZ, something like that. So dapat po nababasa nyo po siya left and right. So yun lang po mostly ang mga basic po na mga requirements po para po maka-apply po kayo sa PNP. Summarize po natin, you must be a Filipino citizen, 21 to 30 years old, must graduate of any 4-year course and have eligibilities. Sa height, sa babae 5 flat, sa lalaki 5'2", at physically and mentally fit. At syempre yung sa medical side natin, dapat po healthy ka, wala kang problema sa mata, wala kang problema sa buto, sa x-ray, sa puso, at sa ngipin. So, yun lamang ang ating mga basic requirements po para maka-apply ka sa PNP. So, my next vlog, I'm gonna be talking about yung mga documentary requirements. I-scan siya kasi bago na po ang application ngayon. Kailangan pong ma-scan yung mga documentary requirements at isasubmit siya online. Hindi na po gaya ng dati na mano-mano. Although, pag nakapasa ka na po sa scan copies, susunod na po doon, ipapasa mo na po yung folders mo, yung mga documentary requirements din po na na-scan. So, yun lamang guys. Thank you so much for watching this video and I hope po sa mga gustong mag-apply po sa PNP, sa mga aspiring applicants po ng PNP, nakatulong po yung video na to. Yun lamang. Bye!